po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong September 4, and we are going to talk about trusting in God's plan. Makikita po natin ito sa Romans chapter 8 verse 28 na nagsasabing, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Sa Tagalog, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, yung plano daw po ng Panginoon, ang Kanyang mga actions is all for the greater good of those that value Him. Yung mga taong nananampalataya, nagtitiwala, at tunay na nagmamahal sa Panginoon. So, God has called us for a purpose. Nandito tayo sa mundong ito dahil we are part of God's plan. Isa tayo sa mga taong minamahal niya. He has given us this opportunity to carry out His will, na kung saan His will is to give us a prosperous future. So God works all things for our good. Lahat po ng mga nangyayari sa mundo is lahat po ng mga kagustuhan na mangyari ng Panginoon sa mundo is para po sa kabutihan natin, hindi po sa pansarili niyang goals, no? It's for our good. And God has a plan that no one can hinder. Kahit na anong gawin ng tao, hindi nila kayang higitan yung plano ng Panginoon. And it will always happen. His word will always be true. His promises will always be kept. So trust in Him. Paano nga ba? Unang-una, discover God's purpose for your life. Alamin mo kung ano yung binigay sa yung talento ng Panginoon. Maaring magaling ka magsayaw. That purpose has a connection with your talent. Maaring sa pagsayaw, mapapakita mo sa ibang tao na ginoglorify mo yung Panginoon. Or makakatulong ka dahil sa talentong binigay na sa iyo ng Panginoon. Let's say for example, no, isa kang magaling na politician. Alam mo kung paano kumilatis ng tao. Alam mo kung paano sila i-handle so that they can also achieve their fullest potential. Or, better yet, tinuruan ka ng Panginoon upang magkaroon ng talento na ibahagi yung kanyang salita. Then you become a pastor, you become a bishop. Yung mga bishop po kasi, mga pastor, ang purpose nila sa mundong ito is to encourage people to have faith in God. And para po sa mga taong natulungan na ng mga bishop, ng mga pastor, talagang thankful ako kasi nandyan sila para ipakita sa'yo na yung Panginoon laging nandyan, nagmamahal, tunay at totoo na nandyan para sa'yo. So dahil po doon, nadagdagan ako ng confidence sa buhay ko. Yung hope ko na dati, ano bang ginagawa ko sa mundong ito is napalitan ng anong pwede kong gawin upang makaglorify palalo sa Panginoon. Talagang thankful. And pangalawa po, love God by living a life of obedience. Sundin mo siya. Kung tunay na mahal mo siya, pakita mo. Show your love through obeying His word, through obeying His teachings. And lastly, trust God's process of forming you. Yung Panginoon, marami po yung gagawin or ipapahagi sa yung challenges. Let's say for example, gusto mo maging patient, no? Most of the time, ang gagawin ng Panginoon is bibigyan ka na ng scenario na tinetest yung patience mo. Kumbaga, pinapaalam sa'yo na this is what you lack in. This is what you should do to improve. So I will give you this practical knowledge. Apply it on yourself, on your life, and you will improve. So yun lamang po. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon dahil ang kagustuhan niya ay ang ating kabutihan. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.